Yung partido ni Digong, yung PDP, nagbigay ng anunsyo. Meron silang last minute endorsement. Ay tinuturing na nilang guest candidates itong sina Amy Marcos at Camille Villar. Okay, pag-usapan natin yung konteksto niyan. At ano pa ba yung value ng last minute endorsement na yan as guest candidates dito sa dalawang kandidato na ito na dati ring merong paa doon sa senatorial ticket ni Bongbong Marcos. Well, dalawa yung mahalaga dyan. No? Una ay wala siya masyadong epekto. Dahil ngayon ay hindi na panahon ng endorsement. Ngayon ay panahon na ng makinarya. Panahon ng special ops, panahon ng demolition, panahon ng laglagan, panahon ng sample ballots, panahon ng pag-clinch sa mga local mayors at saka governors ng boto mo, lalo na kung ikaw ay kandidato for the Senate. Kaya malinaw na yung 441 million na yan na nahuli, inuulit ko, hindi kasama dyan yung hindi nahuli, ay para dyan. No? Para dyan. No? Clearly naman ba't ka naman magdadala ng 441 million? Ano yan? Pambili ng burger? Pambili ba yan ng mga kalendaryo? Siyempre, panglagay yan dun sa loob ng kalendaryo. Diba? Pero tayo iniisip kalendaryo. Hindi naman yan pambili ng ng mic na ikakabit sa iPad, 'di ba? Naman yan yun no? Malinaw naman kung para saan yan. Wag na tayo magbulahan, 'di ba? Kaya baliwala na yung mga last minute endorsement. Kahit nga yung Iglesia ni Cristo no? Yung kanilang sample ballots lumabas na almost a week ago. Yung sample ballots nila dahil makinarya na Hindi na kinakailangan nila mag-public endorsement nung 8 nilang in-endorse. Di ba? Hindi na kinakailangan yun. Nasa sample ballots na. Sample ballots na ang gumagana ngayon. Lalo na sa mga barangay officials, lalo na sa mga mayors, lalo na sa mga governors. Yan na. Siyempre, hindi naman pwedeng sample ballots lang. Kailangan, may kasama yon. At hindi ako magugulat na yung 441 million na nahuli ay para doon. Inuulit ko, baka tip of the iceberg lang yung 441 million na yan. Ibig sabihin, malaki pa yung nakapasok na at hindi nahuli. Ano yan? Yung pamumudmod? Yeah, pamumudmod. Ikalawa ay parang medyo naikanto si Digong. Paano 2 weeks ago, nung nag-endorse si Sara ng Camille at saka Amy, halos kasabay, nag-endorse si Digong ng Ariel Correbin at saka Gringo Honasan. At in-endorse din ang PDP laban. Ngayon biglang binawi, last minute. Maliban ba sa wala ng value, ang significance niya ay parang in-undercut yung tatay. Dahil parang, tatay nakakulong na, hindi na makakabalik, wala na magagawa. Ako na yung ako na ang leader ngayon. Ako yung pakinggan nyo. So kaya, yung partido ng tatay nag-adjust kay Sara. Siya yung sinunod. Yes. Ang problema, wala na yung adjustment. Dapat nag-adjust sila last month, 2 weeks ago at least. Last day? Sino nag-iisip doon? So, tapos endorsement ngayon Di ba? Okay. Yung endorsement na yan, minimal na lang ba yung impact niyan dun sa retail or market votes? Kasi ang labanan na by this time, makinarya. And that was settled way before this. So yun yung dalawang mahalaga. Yung dalawang mahalaga na dito sa dito sa last minute endorsement na mag-endorse ka, ang target mo market votes. 'Di ba? Tapos na yun no? Tapos na yung mga kampanya para diyan no? Tigil by this time siguro, tigil na yung mga yung mga kampanya, 'di ba? By this time, hindi ko alam kung pwede pa maglabas ng mga TV ads at this time Tapos nag-endorse na kahapon so ano yan? What was that for? Para lang masabi na sinusunod yung si Sara dahil nakakulong na si Digong? Yung bang ibig sabihin yan? Kawawa naman si Tatay Digong, no? Nakakulong na nga, biglang in-undercut. Anong klase naman yung mga yan, di ba? Kawawa naman, nakapaana, 27 tabletas yung iniinom, sabi nga ni Bongo, no? Nag-endorse ng 2 additional candidate do sa Duterte. Tapos ngayon, last minute, na wala namang impact,
Binago yung, tinabunan yung kanyang endorsement. Parang kiniskis sa muka. Wala lang ang impact. Nag-endorse pa publicly para lang sabihin na sila ay with Sarah. Ano ba yan? Kasama sila rin sa mga nagigit-gitan dun sa final slots. Although si Amy, di hamak yata na mas mababa kumpara kay Amy, kay Camille, no? Pero sabihin itong last minute endorsement na ito, mukhang walang dent yan or push as far as retail goes concerned. Wala yan. From my vantage point. Pero sabi nga dyan, depende naman kung sino yung tatanggap ng aking opinion. No? Tama o mali, depende sa tatanggap. No? Dahil pag tinitignan mo from an ideological lens, yung karanasan, marami yung hindi tatanggap. Dahil meron kang ideological lens. No? Medyo yun, ha? Hindi ko tinitignan based on politics alone. Definitely, hindi dahil sa hanap buhay, dahil wala naman akong bayad, hindi naman ako survey firm, hindi rin naman ako PR firm, no? Kaya malinaw na hindi doon ang gagaling yung aking lens. Parang dami tinamaan, no? Pum, 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 pum. Ito may inisip ko, no? Sa aking naive lens, no? Kasi clearly, ang may advantage sa makinarya, yung administrasyon in any election. Okay? Yes. Midterm. Pero inisip ko, yung Villar, hindi siya ordinary political family or political clan. Meron silang sariling alliances on the ground. And given that, won't this be enough to somehow level the playing field kung talagang ilalaglag man siya ng ng lineup ni BBM or even somehow make up for the loss. Totoo yun. Totoo yun, but it has nothing to do with the endorsement. No? So kaya niyang dali niya sarili niya. Dahil meron siya sariling resources. As resources yun. Ikaw pinakamayaman na pamilya sa buong bansa. Meron kang kayang gawin. Hindi ka pushover. Di ba? Hindi ka pro bono katulad ng mga ganitong podcast. Diba? Hindi yan pro bono, no? Hindi yan pro bono katulad ng mga daily TV appearances mo na wala kang TF. Hindi yan ganun. Yung mga bilyar, meron niyang capacity, wherewithal para bumuhos, para tapatan yung 441 million na yan na nahuli sa isang eroplano. Imagine mo yung 441 million, isang eroplano yan. Imagine mo yung 1 billion, no? Kaya makikita mo yung resources na binubuhos, hindi lamang ng mga bilyar, kung hindi ng isang foreign power. Ano ba naman yung 441 million? Petty cash lang yan eh. Drop in the bucket. A drop in the bucket. Ano ba yan? No? Para sa halimbawa lang, isang superpower katulad ng China. Na it is in their interest na yung kanilang dating Manchurian candidate kasi hindi nakaladlad eh. Na ngayon ay nakaladlad na, ay buhusan ng suporta. No? Pero lalo na yung mga nagpapanggap na anti-China, pro-West Philippine Sea, na mga born again ngayon. Oo nga, no? Born again politicians, not in the religious sense, but in the political campaign sense. Patriotic sense, no? Yung no? Ginawa nila noong panahon ni Digong na halos ibenta yung ating bansa o binenta na sa mga Chinese pogos, no? Sa mga kay Xi Jinping na pandaw, ano bang mali na maging probinsya tayo ng China? Anong ginawa nila? Siyempre, sinuportahan nila si Digong. Tapos ngayon, sasabihin nila, ay, pro-West Philippine Sea kami. Magpapakamatay kami para ipaglaban ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Diba? Kailangan matyagan. Matyagan ang China. No? Ayun, minatyagan, nahuli, 441 million. Parang may pinaparinggan ka, Senator. Oo! Ang linaw-linaw naman eh. Diba? Sino ba yung mga yan? Bongo, Bato de la Rosa, Amy Marcos. Ang linaw-linaw naman eh. Yung iba hindi ko nababanggitin. Dahil ang layo naman nila, 1-2%. Hindi ko nababanggitin. Baka magkaroon pa sila ng publicity. Ayan yung mga malinaw na pro-China. Yan ba? Kaya pa ba ng shampoo yan? Ang linaw-linaw na yun. Diba?
Nagdi-disagree ka ba? Hindi. Tinitingnan ko yung lineup eh. Tinitingnan ko tong nasa Magic 12 ng Pulse Asia eh. Hmm. Ang banto talaga eh. Pero dyan sa Pulse Asia, ang sabi ni Ronnie Holmes, di ba, yung last 6, pwede pang Dikit-dikit. gumalaw. Hmm. Di ba? Sabi ng Okta, yung kanilang last 4, pwede pang gumalaw. Di ba? Sabi ng SWS, yung last 2, baka pwede pang gumalaw. So, iba-iba eh, yung paggalaw eh. Para sa akin, wala masyadong significance itong midterm election. Dahil hindi masyadong nakapaghanda yung mga alternatibo na hindi dynasty, na hindi corrupt, na hindi epal, na hindi transactional, no? Hindi masyado yung mga naniniwala sa higher purpose ay kapos na kapos, kulang na kulang at wala pang name recall. Kaya ang labanan is 2028. Anong tawag niyo ni Cielo? Magno? Electoral Revolution.